Okay, good afternoon. So, meron po tayong isang pyesa rito na gearing siya. So, naubos yung mga ngipin. So, ito po yung gear swing shafting. Naka-connect po ito sa gear swing motor. Ito po yung nagpapaikot dito sa may body saka sa arm ng backhoe. So tinanong ko po yung mga kasama natin na mga eksperto nito. So nakukuha daw po ito kapag ginagamit madalas itong backhoe na ginagamit itong bucket na pangwalis. So pangwalis means gaganon siya, and then yung mga kalat ginaganon niya sideways. So lalo na po siya kapag yung medyo mabigat yung putik and nakakayod na sa ilalim. Pag ganito po siya, nakakayod yung ilalim, tapos binabuelohan na pinanglilinis sa mga napaghukayan. So since excavator nga naman siya, okay pa na itulak niyang pag ganun, tulak niya harap, hakot, ganon, tulak. Pero yung gagamitan mo ng swinging para maglinis, lalo na kung may pinapuwersahan dito, doon na siya na nadadali. So napakalaking trabaho po nito. Tatanggalin yung body pairings, and then ang dami pong kinalas para lang matanggal yan. And siguro hindi pa po namin nahanapan ng pyesa, so ipapadala po ito sa Manila since nandito tayo sa Isabela. So kung wala pong mahanapang pyesa nito, malamang ang solusyon po nito is igagawan siya ng bago ng mga machine shop. Kaso ang very challenging part ko nito is yung hanapin yung tamang materyales para tumagal ito, dahil kapag malambot po yung materyales na gagamitin, madali rin pong mabungi itong mga ngipin na to. So hindi magtatagal, magbabaklas na naman. So yun po yung nagiging issue nito. So paano nyo po nalalaman kapag meron ng tama ito? So kapag ikot ng backhoe, gumaganon, magalaw, gaganon po yung backhoe. So doon namin na pansin yung problema. So nung binaklas, ito nga po, dahil ito connected sa turntable. So kapag naubos na yung ngipin, halos hindi na mapapaikot. Baga parang sa orasan, kumakabyos na yung dial niya dahil sa mga bunging ngipin po na ito. So sa mga kasama natin na mga nag-ooperate ng excavator, so konting ingat lang po kapag ginagamitan natin ng pangwalis yung backhoe. May mga trabaho po na hindi may iwasan na gamitin yon, pero kapag medyo matagal, mabigat yung trabaho, wag pong puwersahin kasi talagang hindi siya naka-design ng sideway loads. Ang purpose ng excavator is maghukay, kaya po siya tinawag na excavator. So yun po ang design niya. Kaya lang, pwede naman natin gamitin pa rin, pero konting alalay po, wag yung pinepuwersa. Kaya siguro ito, napuwersa talaga ito sa last na trabaho niya nung naghukay ng water line sa bundok. So talagang hindi niya kinaya, dahil sa luma na rin siya, dahil surplus Japan. Normally pag pinapadala po sa atin is 10 years old na. So napakalaking abala po, tagal ng downtime niya, hindi nagagamit, so loss opportunity. And yun nga po, loss of job din kasi yung operator nito na sana nagtatrabaho araw-araw, so ihahanapan po ng bagong trabaho. So kung wala pong mahanap na bagong trabaho, maghahanap siya ng ibang trabaho or matetenga siya. So na lang po. So talagang ang mga gamit natin is nasisira naman talaga siya due to wear and tear. Kaya lang kapag talagang mas iniingatan po natin, mas tumatagal. So yun lang po. And sana po nakatulong itong information na to sa mga kasamahan natin na nag-ooperate ng excavator o backhoe.
Okay. Salamat po.